Iisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas ang lahat ng tensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. At sa mga intensyon po na lahat ng kasapi ng Veritas Kapanalig Community. Ngayon po ay Huwebes na ika-23 linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay San Juan Crisostomo, Obispo at Pantastang Simbahan. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po ni Reverend Father Arlo Yap SVD at ang ating mga lektor na sina Sister Tess Gallardo, Sister Franz Cruz at Sister Maya Romulo. Magsitayin na po ang lahat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumayon lahat. At sumayin niya rin. Ang pinakamahirap na utos ng Diyos sa atin ay ang mahalin mo ang iyong kaaway. Kung mo susunod, itong kaaway ko, papakulam ko. Pero hindi naman ako nasusunod. Ang sinusunod natin si Jesus, sabi niya, mahalin daw ang ating kaaway. Paano? Anong dapat na pag-uugali ng isang anak ng Diyos in relation sa kanyang kaaway? Tunghayan po ating unang pagbasa, binabanggit po dito ni San Pablo yung tungkol sa kaalaman. Sa English translation po, knowledge inflates with pride, but knowledge builds up with love. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo dudulog muli sa Panginoon upang tayo humingi ng kanyang awa at kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Nilob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayanan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanghing di nabubuwag. Ito aming hiniling sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa Kanya. Tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos,
at mga Panginoon. Sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirapi sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyosan ang kanilang kinakain. Paribhasa ay kulang ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kaalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Kaya dahil sa inyong kaalaman, ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyong Panginoon. At sumaiya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, ihirap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nangihingi sa iyo, at kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig niyong gawin nila sa inyo. Kung ang ibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito.
Kung pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-aasang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila na mabuti. Magpahiram kayo nang hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng katastaasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masama at ang mga hindi marunong tumanaw ng utang loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong mga kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Sayang! Hindi ako nakautang kay Nelvin. Nanalo ng ang tawag ng bonus sa loto. Sayang, hindi ako nakautang. Kasi sabi ng Panginoon ngayon, pag ikaw'y nangutang, pag ay inutangan, huwag mo nang hintayin bayaran ka. Sayang. Sayang, hindi ako nakautang. Yung ebanghelyo po natin, sa ibang version po ng ebanghelyo, binalangkas muna yung Old Testament. Ang sinasabi kasi sa Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Banlag sa banlag, pustiso sa pustiso. Muta sa muta, gilagid sa gilagid. Ang sabi ng Panginoon, noong panahon ng Moises, that is their way of justice. Pag sinuntok ka, suntokin mo rin. Tapatan mo. At yun yung justice nila sa lumantipan. Wala namang masama doon eh. Pag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Tama yun. Yung ginawa doon sa katulong na yon, kailangan humingi rin siya ng hustisya. Nagginawa siya ng ganong mga pasakit. Tama lang yun. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Kaya nga si Jesus, hindi naman niya binabatikos yung ganong klaseng pag-iisip. Kasi tama yun. That is justice. But here comes Jesus saying, dati yun. But now, love your enemies. Ang hirap talaga niyan. Mahalin ang kaaway. Ito yung mahirap pa nito. Binabalangkas niya, paano rin mamahalin yung kaaway? Ito pa yung pagkakasabi. Kapag sinampal ka sa pisngi, sabi mo, diba, sinampal ka, pak! May tunog ba? Narinig nyo? Kapanalig? Okay. Kita nyo, roon si Chick na ako. Pag sinampal ka sa kanan, sabi mo, oh, ito pa kaliwa. Homer ka? Ikaw, Homer. Sasampol ako. Sampalan kita sa kanan, ito pa kaliwa. Sige nga, sige nga. Okay. Ang hirap kaya nun, pagka sinampal ka ng kanan, sabi mo, ito pa yung kaliwa. Tapos sabi pa dito, kung kapag inagaw ang iyong balabal, ito pa, sama mo na, sama mo na. Ganun yung pagkakasabi. Tapos sabi mo, bigyan mo ang bawat manghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang iyon. Ang hirap. Ang hirap magmahal ng kaaway. Pero,
paano mapapadali ang pag-iisip regarding loving your enemies? Balang kasi natin, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Kapag inagaw yung baro, ang balabal mo, ibigay mo pati baro mo. Pag inagawan, huwag mo nang bawiin. Ano ibig sabihin nun? Hindi alam nang gumawa siya na masama na hindi ka gaganti sa kanya. In other words, yung gumawa siya na masama, alam niyang gaganti ka sa kanya kasi an eye for an eye, a tooth for a tooth. Okay? Ulitin ko, ang gumawa siya na masama, alam niyang babalikan mo siya kasi an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero sinasabi ni Jesus, love your enemies. Mahirap isipin, love your enemies. But I would propose, mas madaling sabihin. Surprise evil with good. Surprise evil with good. Meaning, ang gusto nung pagkasinaktan ka na isang masamang loob, ang alam niya, gaganti ka eh. As in sabi ni Jesus, hindi, you will surprise him with good. Gagawa ka na masama, kita mo titigil din yan kasi halimbawa, sa isang universidad, may isang teacher, papasok siya ng school at 7 o'clock in the morning. Nagkataon po, nung araw na yun may strike ang mga manggagawa nung universidad na yun. Itong teacher binabanggit ko po, pagpasok niya doon sa side gate o side door, hindi yung main door. Kasi sa main door, nandat yung lahat nag-strike eh. Pinipigil nila yung gusto pumasok ng estudyante at mga teacher. So doon sa side door na yun, nagkataon nandun ako at malapit doon sa motor pool. Ang distansya na siguro mga about 15 meters lang ang layo sa akin nung door na yon, na malapit sa isang tennis court. Itong teacher papasok. May isang teacher na nag-strike, nagkatulakan sila. So yung isa papasok, yung teacher na nag-strike, pinupush, tinutulak siya palabas. So papasok yung teacher, tutulak siya palabas. So nagpapambunuan sila. So sobrang lakas ng pagkakatulak doon sa teacher na papasok ng eskwela, tinulak siyang napahiga yung teacher. Tapos, nagasgas yung dalawa niyang siko. Tumakbo ko ngayon doon sa pinangyarihan. At sabi ko, tinawag ko yung kaibigan ko, I won't mention the name, sinabi ko yung pangalan, kako, pumunta ka sa ospital, magpa-medical legal ka, I will testify for you. Pumunta nga yung teacher na yon na mabait, nagpa-medical legal. Kitang-kita ko, napahiga siya, tinulok nung teacher na nag-strike, at napahiga yung papasok, at nagasgas yung kanyang dalawang siko. Months after, eto ngayon, meron kang sabina, pumunta ulit doon sa probinsyang yaon para mag-testify in favor doon sa teacher na papasok ng eskwela. Okay? So, nag-testify ako. After yung testimony ko, yun namang yun namang 7 o'clock ng umaga, ha? At ang nangyari daw, yung teacher na papasok, nagkatulokan sila, at yung teacher na papasok, ang tumulak doon sa nag-strike, at sa pagkakatulak, sumubsob itong teacher na papasok, pasubsob, kaya nasugat ang kanyang dalawang siko. Sa madaling salita, yung kaso na-dismiss. Galit kayo, ha? Galit. Galit din ako. Na-dismiss yung kaso.
months after nung kasong yon, may malaking bagyong dumating sa probinsyang yaon. Yung teacher na nag-strike, malapit sa beach, nasira yung bahay ng teacher na yaon. Alam niyo kung sino tumulong? Yung tinulak niya. Yung teacher na papasok. Ang tumulong doon sa nasirang bahay ng teacher na nag-strike. Parang, sana hindi na niya tinulungan. But that's one example ng loving enemies. Isa pa. Nadistino ako, this is my personal experience. Nadistino ako somewhere. Batang pare pa ako, cute pa ako noon. At yung kasama kong pare is 30 years older sa akin. Kaedad ng daddy ko. 30 years ang agot namin ng daddy ko eh. Nasa na mga doon. Tapos, although yung superiors ko, nag-promise sa akin, Arlo, pag nagka-problem, maka just let me know. Yun ang bilin. Anyway, doon ako na-destino. At okay naman kami sa simula eh. Meron na naging hindi sapat gwapo, kundi bata. Okay? Yung matanda, hindi gano'n lalapit. Kaya pag kami nag-invite sa akin, Father, pwede ka ba maimbita, ganyan-ganyan. Sabi mo muna kay Father, pag pumayag siya, papunta ako. Ganun yung aking gawin. Para binibigay ko rin naman sa kanya atensyon. Anyway, mabait talaga ako sa kanya eh. Isa sa issue na yun, nung gabi na kakain kami, pinangaralan ako. Inakusahan ako ng mga bagay na hindi ko ginagawa. Ikaw ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka. You're so proud, ganyan ka, ganyan, ganyan, ganyan. Ako naman, hindi ko man ginagawa yung mga sinasabi niya eh. Tapos nasasaktan na ako kasi kung ano na sinasabi niya sa akin, pinagbibintangan niya ako. Tapos nung gabi na yun, di makatulog. Following day, pinutaktin naman niya ako na, ikaw ganyan, 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 ganyan. Dalawa lang kami magkasama sa community. Ibig sabihin, pagkaaway ko siya, 50% ng community ko, kaaway ko. Makalimutan, bago maghapunan ng pangalawang gabi na yon, kausap ko yung mga kaibigan ko doon sa parokya. Sabi ko, kapag wala na ako bukas sa umaga, ibig sabihin, hindi ko talaga hindi ko kayang inarinig ko doon kay Father, ganyan. Iniyakan ko yung mga parishioners doon eh. Yung iba doon, mga 10 sila. Karamihan kabataan. Kapag wala na ako bukas na madaling araw, sabihin, umuwi na ako na Maynila. Hapunan, afternoon, akita ako ng hapunan. Ito naman yung pare, ikaw ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka, ganyan ka. Nung oras na yon, nag-decision ako, aaminin ko na lang lahat. Inamin ko lahat makapanalig kahit hindi totoo. Doon ko nalamang mahirap talaga to swallow your pride. Yung talagang literally, swallowing your pride. Naramdaman ko yung kasi ang hirap pala lunukin ang pride kasi napakapait. Ang pait, lunukin ang pride.
Naramdaman ko yun, inamin ko, yes, pare, ginawa ko nga yan, ginawa ko po. Pagkarapon na hapunan na yon, payapa na ako. Tumahimik na rin siya. Baba ulit ako, doon sa kung saan nandun yung mga kabataan at ibang mga parishioners. Sabi ko, inamin ko lahat para sa iyo. Para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo. Para win-win situation. Kung aminin ko lahat, kahit hindi totoo, mananatili ako rito. Patatapos ko yung aking term, panalo ako. Pangalawa, panalo rin si Father kasi may assistant pa rin siya. Pangatlo, panalo kayo kasi kasama niyo ako. Inamin ko lahat, kahit hindi totoo. After that, naging magkaibigan kami. Maybe he found out hindi totoo yung inamin ko. Karamihan naman nag-assistant niya, 1 year lang. My defense, I had 2 years with him, breaking the record. Naging magkaibigan kami matalik magmula noon. Nakuha ko rin siya. Yung sinasabing, loving your enemies. Kahit agrabyado ako, bandang huli, ako ang nanalo. One time, after my term doon sa assignment kong yun, dumating ako sa Catholic Trade, kung saan nandun yung mga SBD. Sabi sa akin, Arlo, sabi sa akin isang pare, Arlo, saan galing? Saan ka naka-assign? Naka-assign ako dun sa with Father. Oo, dun ako naka-assign kasama niya. How many months? Sabi ko, 2 years. Congratulations. At tamang-tama ang ating first reading. Knowledge inflates with pride. Pag sabi inflates, parang lobo. Hihihipan mo. Yung lobo, i-inflates. Sasabog ganyan, di ba? Knowledge inflates with pride. But knowledge builds up with love. Yung kaalam mo, lalong lumalago at nagtitibay kung may pag-ibig. Pero pag knowledge na may kayabangan, lalo nagiging palalo yung ating first reading today. Kaya nga kuminsan, pagkaaway mo, para mahalin mo, sometimes, just have to swallow your pride. Kahit mapait. Pag mag-aaway kayo mag-asawa, kahit may dahilan ka pa para away yung asawa mo, sometimes, it is much helping kapag ka hindi mo siya awayin, bagkos makipagtunggali ka sa number 2 niya na mas maganda ka at mas malambing. Baka mas makuha mo yung asawa mo pag nakita niya na mahal ka na misis mo. Ba't kinakamulagat? Mukhang marami nakaka-relate. Kasi, kapag ang asawa mo may number 2, tandaan mo, mas mataray ang number 2 kaysa kay misis. Mas mayabang ang number 2 kaysa kay misis. Kaya dapat si misis, hindi niya ipagsasamtabit pagtatabuyan. Kapag nagalit siya, lalo niya pagtatabuyan sa kabilang bakod yung mister niya. Ang pinakamaganda doon, kahit masakit, pagluluto mo pa rin, paghahanda mo pa rin damit niya, lalambingin mo pa rin, kakalabit-kalabit ka rin, and in the end, babalik din ang mister mo sa'yo sapagkat ikaw talaga ang unang inibig niya, hindi yung number 2. Maraming na save na married life because yung mga misis reacted positively sa unfaithfulness ng mister nila. Kaya na-save nila ang marriage nila.
Pero pag si Mrs., negative ang reaction, pinagtatabu yan, yun na yun. Wala na sila magagawa. Pero isang kaibigan, sinabi niya, Father, wala na akong babalikan. Kung bumalik man ako sa pamilya ko, wala na akong babalikan. Tama nga siya. Wala na nga siya nabalikan. Ang ating Salmo Responsorio, poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. At maganda, sasamahan ka sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang magmamahal sa kaaway. Ang Diyos din, minahal niya ang mga makasalanan. Minahal niya ang walang utang na loob. Kaya be merciful as the Father in heaven is merciful. Ibig sabihin, pag ginawa natin palang pag-ibig sa kapwa, kahit kaaway, ganun kasi ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya ang word is sasamahan. Poon ako'y samahan kasi ginawa niya. Poon ako'y samahan sa buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi ang Diyos ay ganun. At pag ginawa natin, then we become His children. My dear friends, huwag makakalimutan, love your enemies. Or, much better, surprise evil with good. Bumaling tayo sa Diyos, Ama, para sa tulong ng ating kinakailangang upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa ating mahalin natin ang ating makaway. Sabat kahilingan na ating sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig, at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip at lumalago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikiisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may kaarawan, sa mga araw na susunod, sina Bibsi Ramos, Dali Alano, Fe Serrano, Sonia Serrano, Edlo, at Lydia Acob. Para sa makapanalig natin na sumusubaybay sa atin, sa lahat ng mga nakatuon sa Radyo Veritas, at kaya nandito ngayon sa himpilang Radyo Veritas, kasama po ng families of Peter Cruz, Pre, Canlas, Uy, Parto, Tibidad, Mendoza, Oro, Antiquin, Pagdanganan, Winnie, Early, Nonet, Tony, Linciuco, Heidi, Esther, Mines, Sonia, Chit, Wilma, Tess, Terry, Homer, and Marivic, and MJ. Lahat ng nagtilingkod ngayon sa Radyo Veritas, sa mga bisang nandito ngayon sa Veritas, Dr. Susyap, Dr. Paul Malabanan, Goring Perez, Dolly Alano, Nelly Innumerable, Ed, Dom, and Dante, Cynthia, Nars, Romel, and Father Troy ng Abu Dhabi, Melvin Blaza, Pasikagaling po ni Ben and Rosin David, Bibsin Apple, Melly Rendor, Tita Glo Cabrera, Leti Hongko, Arvie Bartolome, Dali Caseco, Father Mar Alcoriza SVD, Father Tony Renada SVD, Leo Pipo Sr., Terry Payumo, Pros Santos, Sister Mirna Torres, Baby Aliana, and Saint Bilibid of Sherin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tanggapin niyo pa aming makahilingan, buong aming pinagkakatiwala ang inyong kalooban. At aming hiniling sa dakilang pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo.
sa Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Malaya kayo mga kapatid, upod ito paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayon si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang sa kanyang patagubilin, inialin namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso, sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at magiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nahahayag sa pangangasiwa sa sambahayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahasanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaysa ng anghel nagsisabit na papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, patapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Mulit kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalin namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaya sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan na ganang sa buong daigdig, pusipusin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni Pope Benedict, Hones na naming obispo at ng tanang kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aas sila'y muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagkitapatan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sa namahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaya sa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin ang panalangin tinuro sa atin ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinili namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpahinay sa Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon Hesus Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaya sa iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon sa inyo. At sumayin rin. Ibigay natin ngayon ang kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus. Nagsasabing, ibigin ang ating mga kaaway. At siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapapalad ang taong tinatawag si piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa langit mo, pangako sa akin, ako naakit na kita'y mahalin, at hindi sa apoy, kahit anong lagim, ako mapipilit, kang sambahin. Naaakit ako nang ika'y mamalas, nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naaakit ng iyong katawang may sugat, at ang tinanggap mong kamatay at libak. Nakita ko ang iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka, pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Magsitayo po para sa panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, sa pagsalo namin sa banal na pakikinabang, ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal at magdulot ng ibayong katapatan sa paglahad namin ng iyong katotohanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Anybody interested to join our pilgrimage sa
yung sa Rome to attend yung canonization ni Pedro Calungsod, you may ask Tony Malabanan right there. Ang alis po, October 19, ang alis. Babalik po na October 31. Pa po. Kung kayo interesado, just talk to Tony Malabanan. The Lord be with you. And also with your spirit. Pagpalalawakan ng mga Panginoon Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Reverend Father Arlo Yapa, SVD, sa kanyang pangungunan sa pagdiriwang ng banal na misa. At sa ating mga lektor na sina Sister Fran, Sister Mayat at Sister Tess, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating misa ngayon dito sa ating studio, maraming salamat po. Muli po tayong magsama-sama bukas sa 2:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. At manatili po kayong makinig dito sa Radio Veritas 846, ang Radio Totoo. Ako naman ang iyong kapanalig, Homer Viray. Kasama po si Nelvin at si Ate Susan na bumabati ng magandang hapon. Sumainyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846.